Ephesians chapter 5, verse 15 to 20, New International Version. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Our God is such a gracious and kind God. Long before we ever recognize His wonderful blessings, long before we ever recognize His involvement in our lives, long before we ever bow our knees and acknowledge His goodness and mercy, He blesses us. We can go through our entire lives and never acknowledge God's provision, His mercy, and the many ways that He blesses us. Many people, rather than acknowledging God's provision, attribute the blessings they experience to themselves, or they chalk it up as luck or coincidence, and never even give God a thought. In today's message, Brother June Macapobre explained about the biblical prescription of celebrating Christmas. What is the meaning of the word prescription, some of the scriptures that explains the proper way of celebrating Christmas, the character of God, and what God is expecting from us, and the example of Job's commitment to God. We can be full of lots of different things, not just alcohol. We can be full of the stuff farmers spread on their fields in the springtime. We can be full of ourselves. We can be full of bitterness or anger or lust or envy, you name it. But God calls us to be full of the Spirit so that the gifts, power, and fruit of the Spirit overflow our lives, transforming us and those around us into an ever greater Christ-likeness. God calls us. God invites us to be filled with the Holy Spirit. Celebrating Christmas according to the biblical prescription. Tungod kay sa sini nga panagon, gina-celebrate ang Christmas. Muna may makita ka nga, hindi na Christmas, Xmas. Maghambal gani ka, ang gitawag ya Xmas, celebrating Christmas without Christ. Ako nagapati, I would like to review this truth. Nga diin ang mga tao nga why New Year's resolution. Why gimahayan pagkatapos tuig. Why gibalusa, why gitawag ya regrets pagkatapos sa tuig. Kagdayon panatag ang tagipusoon nga moatubang sa gitawag another nga tuig. Ining mga tao nga nagselebrar sa Christmas according to the biblical prescription. Palakpakan natin again. Ano ni ang word nga prescription? An order. Ito says, ang pagselebrar sa Christmas, may gitawag higher order nga nagahalin sa Dios paagi si Apolong. Direction. Ikatatlo, regulation. Formula. Repeat after me. A written direction or order for medicine. A written direction or order for medicine. Ang Spanish nga word resita. Amo na nga kung magpalapit ka sa doktor, resitahan ka. It is a direction. It is an order. It is a formula. Nga din, agod nga mag-ayo ka sa imo masakit. Palakpakan na ito na Ginoo. Kinanglan, you must, imo makita, mag-isip ka kung hatagan ka sing resita. Mamati ka sa instruction sa resita. Tungo kay may mga tao nga din imo makita, giresitahan nga way na mati sa direksyon. Nagpaintindi nga imo makita kung hindi ta mamati sa direction, sa instruction, sa formula, imong sa written direction or order, bisan pa sa medisina, posible nga mapatay ka tungod kay ma-overdose ka. Everybody say amen. Sini nga Christmas, tandaan tagid. Puno na sa instruction kita.
how to celebrate Christmas. Kagdayon, it is only a review. Ano ang hambal sa Biblia sa mga importante nga bahin sa kabuhi? Para sa akon importante nito, kay kung masala ta sini imo makita, may New Year's resolution ta. Muna nga sa bagong tuig, magsulat ta sing gitawag ya ano ni, magsulat na ta sing gitawag ya, magsulat na ta sa papel ang aton kakulangan sa nagligad nga tuig, aton na isulat dayon sunog-sunogon ta, ipadala ta sa nagataliwan nga tuig sa 2024. Entonces, imo makita iya, pag abot sa bagong tuig, you have a regrets nga may mga butang nga way nimo natuman sa Dios, may mga order nga way nimo natuman, especially in celebrating Christmas. Makato kita jutay sa gusto na kon nga ang word nga prescription sa Bisayan nga dictionary, klaro katama, sugo, mando, tugon. Muna nga, may mga gitugon ang Diyos sa aton sa sini nga Christmas. May mga lagda, may mga pahimangno, may mga pahimatngon, o dayon, may resita gihapon. Magpasalamat kamo pirmi sa Diyos. Inyo na naintindihan dito nga hindi ta grupo sa mga ignorante, hindi ta grupo sa mga way nakaintindi, kundi giinstruksyonan ta nga imo makita sa sini nga bulan magpasalamat ta sa Dios pirmi. Sa Dios nga Amay, sa tanan nga butang tungod kay Ginoong Hesukristo. Kibalubla ka mo, I would like to repeat it again and again. Ato na gina-repeat gani na sa aton song leader. Yesterday is history. Kasaysayan mo na ang imo nagligad. Ara na sa imo memory. Tomorrow is mystery. Tungkay way kakahibalo kung anong madangat sa buwas. Hindi ta kahibalo kung inuras na lang ang nabilin. Hindi ta kahibalo kung inadlaw na lang ang nabilin. Ang pinakatahom sa tanan nga ang imo karon, when yesterday is history, when tomorrow is mystery, now is a gift. Palagpakan nato na Ginoo. Karon isa na kadulot nga gihatag sa Ginoo sa imo. Isa na karigalo nga gihatag sa imo nga makasilibrar ka pa sa Christmas. Makaupod ka pa sa pagpasalamat. Makaupod ka pa sa 28. Makaupod ka pa sa 25 upod sa imo panimalay. Just enjoy the blessing of today. Palagpakan nato na Ginoo. I-enjoy ang blessing karon. Tukay kung kaisa mang kauturan, may isa ka gitong ilustrasyon nga ako nakita. Gadin may isa ka tawo nga sako siya kayo. Hindi na siya kadipara sa gitawag niya, sa gitawag relationship nga aspect, tungod kay imo makita sako sa siya mga programa, sako sa siya mga handom nga wala pa, gitawag iya pag ginahimo nga pagahimuon. Kagday naabtan siya sa kamatayon, untimely nga kamatayon. It is recorded in the history of mankind. Even si Emperor Theodoric, kung imo basahon ang history sa gitawag iya kasaysayan subong nga emperador sa Roma, siya ang isa sa pinakabantog na emperador, si Emperor Theodoric. Imo makita siya ang damo nga mga project sa ginharian sa imperyo sa Roma. Pero imo makita sa katapusan, imo makita ang tanan nga iya gi-project nangin wala sing pulos because siling pa sa historian of the untimely death. Today is a gift. Palakpakan nato na Ginoo. Kung ikaw buhi karon kinala mamalandong ka, just enjoy life. Amo to nga sa to nga ilustrasyon imo makita iya when he entered the pearly gates of heaven or something amo na gisugat siya di San Pedro. Imo makita pagsugat ni San Pedro sa iya, naluoy si San Pedro sa iya. Tungkay he was not enjoying life.
siling dito sa ilustrasyon, siling ni San Pedro, pabalikon ta ka, pero hindi na sa lawas. Ang imo lawas, dunot na. Pabalikon ta ka, subong nga kalag na. Kagdayon, imo panilagan, mag-report ka sa akon, ano ang way nimo na enjoy sa imo panimalay, sa imo asawa, sa imo kabataan, kag sa imo gitog mga amigo. Balik siya nga kalag na, hindi na siya makita. Hindi na siya makakontak because imo makita iya suno sa astral nga gitawag iya sa mga Hindu even sa mga Buddhist kung magagawa ka sa imo lawas as astral body kung kalag ka na you can never connect sa mga tao nga buhi. Hindi ka magpati nga mukaon pa na suman, mukaon pa na inang butang nga pakaunon suman, hindi na ido na sina kag tao ang magkaon. Hindi ka nakakontak. Suno even sa Hindu, even sa Buddhist nga theology. Pag abot niya dito, imo makita iya, kadto siya dito, abi mo lang, gipalista, siling ni San Pedro, bairon ko ang imo memory, ngang imo mga ma-report mo sa akon specific. Abi mo lang, pagbalik niya dito, kadugay niya nga panahon, way sa katalupangod, nga, ang iya gali asawa may garden sa mahumot nga mga bulak. Sa buhi pa siya way sa kasimot sining matahom kag mahumot nga mga bulak. Pero sa kalag na siya, nakasimot na siya sa mahumot nga mga bulak. Iba makita, ang iya kabataan nagsinadya, ang iya kabataan naghinampang. Sa buhi pa siya way sadra, tuki sako sa si obra. Kadto sa si olubrahan, ang iyang mga amigo dito, nagakalipay sa pagpangapi, nagasinadya. Siya wala tungod kay imo makita. Okupado siya sa gitawag niya plano kag mga proyekto nga ara siya tagipuso. Abi mo lang, report siya kay San Pedro, ti ano ang imo nakwan? And siya, isa lang yun ang sumada. May kakulangan ko samtang buhi pa ko. Everybody say, utod kagabyan, muhalin ta sa sini nga kalibutan, nga kumplituhon ta sa Dios tungog kay kung ara kay Kristo Jesus, hindi ka pabayan sa Ginoo nga hindi ka kumplito tungod kay ang Dios yang nga imo gitapikan, kumplito ni nga Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Amo ni. Ang Episo kapitulo libihon talanjotay. Amo na nga sa sidi nga gitawag ya Disyembre, pirmita may pagpasalamat. Kay bisan ano ang inyo ginahimo, o kon ginahambal, himuan niyo ni suno san hamutan ni Ginoong Hesus. Palpakan na ito na Ginoo. Ang prescription sa sidi nga Christmas, ano man kasadyahan, ano man nga gitawag imo ginahimo, himu agad, nga diin, makapahamuot ni kay Kristo Jesus. Kag kama, kag magpasalamat kamo sa Dios nga amay pinagi saya. Isa sa gitawag iya nga ginukay na kon, sa gitawag iya strong comprehensive dictionary. Imo makita, nakaplagan na kon pila ka adlaw, akong gigisundan tungod kay pila na kagabi nga akong gipangita na, pero dito na nasa akong notes, pero nalipatan na kon ang gitawag ang hambal dito sa Old Testament, right? Sa Isaias. Kagdayon nangin nakakunik sini ang prescription nga gihatag sa Ginoo. It is an awareness sa aton. Tungkay hindi ta magtinir sa sini nga kalibutan. Siling pa niya, pasahon ta, wala sing pulos ang kasugtanan sang Huda sa Ipto nagsiling ang Ginoo. Kaluluoy ang akon mga rebilde, ang mga anak nga mga rebilde. Siling pa sa Ginoo, kaluluoy ang akon mga anak nga mga rebilde. Basko gunta, nagahimo sila sang mga plano nga hindi halin sa akon. Wow. Nagahimo sila sa mga plano nga hindi halin sa akon. Kasi nagabasa ko sinabi mo lang, Ginoo maluoy ka sa ama. Himuan nga ang amon mga plano halin sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Sabi mo lang, ang plano nga halin sa Diyos,
waay na siyang kapakyasan. Tugod kay sa imo plano, gaupod ang Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, basahon ta, kama, nagahimo sila siyang mga plano nga hindi halin sa akon. Nagahimo sila siyang kasugtanan nga wala ko ginatuguti. Gani, nagadungag pagid ang ila mga sala. Ito sis, kung may plano ka nga hindi iya sa Diyos, may programa ka nga hindi iya sa Diyos, parehas lang gidugangan mo ang imo pagkamakasasala. Everybody say amen. Everybody say amen. Malukso kita sa gitawag yang akon. Basahon nan. Nagsiling ang Ginoo sa akon. It is a personal revelation to Prophet Isaiah. Ipatay ni siya ni Manase, siling pa sa kasaysayan sa tradisyon. Siling pa niya, nagsiling ang Ginoo sa akon. Dali, isulat sa libro ang akon akusasyon, batok sa mga Israelinon, agod permanente ini nga magapamatuod sa palaabuton nga panahon, kung ano kalaot sa ila. It is, amo na siling pa ni Apostol Paul, imo makita, all that is written for our instruction, that through the comfort of the Scriptures, we might have hope. Ito sis, ang natabo sa ila. Imo makita, leksyon nga bagay na itong talupang doon sa sining katapusan sa kapanonan. Kapila sulitan ni Apostol Paul, gihambal yan ni sa Roma, gihambal yan ni sa Corinto, nga imo makita, hindi ka maghamkon sa mga malain nga mga butang, kaangay sa ginhimo sa sining nga mga tao. Entonces, I would like to repeat it. Sining pa ni Paul, those who were written aforetime for our instruction, that through the comfort of the Scriptures, we might have hope. Dayon, anong hambal sa gitawag padayon? Ano pa? Kay mga rebuilde sila, mga butigon, kag hindi nila gusto nga magpamati sa akon, mga ginatudlo. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi sila magpamati sa akon ginatudlo. Utod kagabihan, it is a serious warning. Nagasiling sila sa mga propeta, hindi ninyo kami pagsugiri sang mga ginapahayag sang Diyos sa inyo. Hindi na kami pagsugiri. Sa mga gipahayag sa Diyos sa inyo. Hindi na kami pagsugiri sang husto. What a miserable gitawag yung declaration of God to Prophet Isaiah. Anong hambal sining mga tao? Hindi na kami pagsugiri sang husto. Basahon ta, sugiri lang. Sugiri kami sa mga butang nga makapalipay sa amon, kag ang mga palananaon nga hindi matabo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kami mo lang kung kaisa, ini paghisgot bala sa mali. Ginakonsensya ko. Ito kay, hindi inihamak. Kaysang una sa akon sa sugiran ko nga ako mali, akig mo ko. Pero, ako ni ginahibian. Nga, someday when we stand in the presence of God, hindi ko gusto nga may isa nga nakapamati sa akon masiling. Pero dyan, wagi ko nimo sugiri. Kaya kung gisugiran ko nimo, hindi ko masubong sini. Isa kabutang ako nakita, I would like to adopt the principle of A.W. Tozer. Nga bisan pa, kung ang mga tao magtalikod na sa imo, bisan pa ang mga tao biyaan ka pa, sugiri lang sa kamatuuran, kaysa ila pagbiya, makapamalandong na sila nga din, imo makita, isa na kagitog direction para sila kabuhi. Nga kung maglambot ang katalagman sa ila kabuhi, hindi ka mabasol, kaangay sa iban. Ito mo na. Sugiri kami sa mga butang nga makapalipay sa amon, kag mga palananaon nga hindi matabo. Dayon, ano pa? Mayroon pa?
halin, siling ini mga tao nagsiling, halin kamo sa amon, alagyan. Propeta, amang gisugo sa Dios. Even Isaiah himself, halin kada sa amon alagyan. Hindi inyo kami paglambay, hindi na kami pagsugiri, parte sa balaan nga Diyos sa Israel. Hindi na kami pagsugiri, parte sa Diyos. Otod kagabihan, this is serious. Seryoso ni katama na masakit sa mga katawad sa Diyos. Everybody say amen. Nga, ini nga mga tao, hindi na sila gusto mamati sa mali. May isa kabata nga naghibi, nagreklamo si Atita. Silang si Atita. Hindi na ko kagwanta kay nanay kay tatay. Puro na lang mali. Puro na lang hindi husto ako mapamatian. Daway na ko husto. Puro na lang mali. Nagbayan sa si Atita. Saya paghibi. Hinablos. Base mali kapag hangop sa tambag sa imo gitawag ya. Iloy kag amay. Naghibi pagid siya. Wara naman, mali naman. Patiyabaw pagid. Ito sis nga, allergy na siya sa pulo nga mali. Allergy na siya sa pulong nga din imo makita sala. Na, mali naman. Ito sis na kasiling iya tita na obsis na ni nga bata. Gahisgota sini not to destroy us. Gahisgota sini agod nga makapalipay ta sa Dios palakpakan nato na Ginoo. Nagisgota sini ito kay history ni nga may mga tao nga nagsiling pabayin na lang kami. Isaiah 5 versikulo 20. Anong hambal? Amo na ni ang gidangatan sini nga mga tao nga hindi mamati sa direksyon, hindi mamati sa instruction, hindi mamati sa resita. Basahon ta. Kaluluoy. Paskugon ta. Kaluluoy kamo nga mga nagakabig sang malain nga maayo. Kabalubla kamo nga nagakatabo karon lain na. Ang malain nangin maayo na. Kung ang malain ginakabig na nga maayo. Kagdayon ang hambal sa Biblia, tunugon ta, ang kadulom ginatawag ninyo nga kasanag. Baliskad na. Kag ang kasanag gitawag nyo nga kadulom. Kag ang mapait ginahimo nyo nga matamis. Kag ang matamis ginahimo ninyo nga mapait. Amo na ning worse kon maglapaw ta sa prescription how to celebrate Christmas. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi na to ni paggaanan tungog kay seryoso ni. Tukay ang nabili na to nga kabuhi. Regalo na lang ni. Palakpakan na to na Ginoo. Anong hambal ri? Nagsiling, basahon na to. Nagsiling pagid ang Ginoo, pakamaluuton ko ang mga tao nga nagbiya sa akong kang nagsalig sa tao lang. Wow. Ang tao, kung ginagamit na sa Ginoo, will and good. Pero, kung masala ta, nga magsalig ka sa tao, nga way na siya gamita sa Ginoo para sa imo, hindi na siya kabulig sa imo. Everybody say amen. Dayon anong hambal? Basahon ta. Pariho sila sa kahoy sa kamingawan, nga wala sing maayo nga palaabuton. Ito sis,
Kung isalig nimo, ay butang nimo imo pagsalig, magluwas sa Dios. Bisan ang imo kaugalingon, bisan ang iban nga tawo nga imo gisaligan, hindi na kahatag benepisyo sa imo. Hambal diri sa Biblia, pareho sila sa kahoy-kahoy sa kamingawan nga wala sing maayo nga palaabuton. Pasahon ta, mag-aistar sila sa mamala kag maasin nga duta, kag wala sing may nag-aistar. Sabi mo lang, kung i-review ko sa Ginoo bala, dalag ko nga mga butang nga nagakatabo di sa aton tungod kay wala ta siyang ikasaran. Ang pinakadalag ko ng mga butang nga natabo nga may mga tao di sa aton nga sa nakabatyag sila sa kabubuton sa Dios. Ang bisan hindi nila masarangan, ginhimo nila to kay gihigugman nila ang Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Sa tunga sa kapipitan, sa tunga sa kabudlayan, sa tunga sa mapiot nga kahintangan, imo makita iya, nagtinguha sila nga mangin blessing sa Dios, kag mangin blessing sa ila isig katawo. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon, ano pa? Basahon ta. In contrast, if we apply the principle of contrast, dako kayo ang gintang sa mga tao nga din imo makita nagsalig sa Dios kag wala nagsalig sa Dios. Bersikulo 7. Pero baskugon ta. Pero bulahan ang mga tao nga nagasalig sa akon. Palakpakan nato na Ginoo. Bulahan ang mga tao nga nagasalig sa akon. Nga ang iya paglaom ara lang sa akon. Palakpakan nato na Ginoo. Otod kagabian, ang hambal sa Biblia, ang word nga bulahan, kung blessed, malipayon ni nga mga tao sa tunga sa kabudlayan, malipayon ni nga mga tao sa tunga sa mga pagsulay, malipayon ni nga mga tao sa tunga sa katalagman, tungo kay ang Diyos ya, imo makita, masaligan nga Diyos, nga diin ara siya sa tanan nimo nga pagkinahanglan. Palakpakan nato na Ginoo. Versikulo 8. Ano ang comparison? Basahon ta. Pariyo sila sa kahoy. Adtong gitawgoy nagsalig, kahoy-kahoy ito. Everybody say amen. Kita nga nagsalig, kahoy kita. Palakpakan na to na Ginoo. Ano ang diferensya sa gitawag ya balay-balay kag balay? Ang diferensya sa balay-balay kag balay, ang balay nga tuod maistaran nimo, matulugan mo. Pero ang balay-balay, waay pasing tao nga nakatulog na sa balay-balay kay bisan gani bisan ido mo hindi na kaigo mag-istar. Kag sa sining katapusan sa kapanahonan, damo ang nagsalig even sa religious nga mga gitawag endeavor, religious nga gitawag arena of action. Imo makita iya nangin kahoy-kahoy, nangin balay-balay, tungod kay imo makita nagsalig sa reliyon, nagsalig sa gitawag kwarta, nagsalig sa abilidad, wala nagsalig sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo ni. O latawan nimo. Aton gitog basahon. Pariho sila sa kahoy nga ginatanom sa higad sang sapa, nga nagapangalapkap ang iya mga gamot pakadto sa tubig. Kadto ka mo Spring Mountain, tanawan yung mga kahoy, mga lawaan dira sa kilid sa gitawag sa higad sa sapa, ang iya mga gamot nagasuyop sa gitog mabugnaw nga tubig sa sapa. Kag bangod sina, imo makita ini nga kahoy, wala mahadlo kung mag-abot ang ting-ilinit. O kon ang malawig nga mga tingadlaw, ang iya dahon pirmi lang birde, kag wala nagauntat sa iya pagpamunga. Pagpakan na to na Ginoo. What a wonderful declaration. Dayon, imo makita iya. Versikulo 10, tunugon ta. Pero ako, ang Ginoo nakahibalo kung ano ang ara sa tagipusoon kaguna-una sa tao. Baskugon ta, balusan ko ang kada isa suno sa iya pagginawi kag mga binuhatan. Palakpakan nato na Ginoo sini. Kay balo bla kamo magkaturan. Kung may binuhatan ka nga maayo sa sini nga Christmas,
nakapakaon ka sa mga tao sa sini nga Christmas. Nangin blessing ka sa sini nga Christmas. Imo makita iya sa 2025 hindi ka magsala, balusan ka sa Ginoo. Prakpakan nato na Ginoo. Hallelujah. Kinahanglan mag-isip ta sini nga kamaturan. Waay ang Dios galahog-lahog sini. His word is forever settled in heaven. Anong hambal niya sa Isaias? The word that goeth forth from my mouth, it will not return to me void, but it shall accomplish that which I have purpose, and it shall prosper thereto I have sent it. Waay panapalso ang pulong sa Ginoo. Sa dira nga diin imo makita ginsugo sa Dios si Samuel, kagdayon nagatuman sa kabubuton sa Dios, sa mga instruction, sa mga resita, sa mga direksyon nga gihatag sa Dios. Ang hambal sa Biblia, hindi na to na malipatan. Wala sing pulong nga nahulog sa duta nga wala nagaepekto sa kabuhi ni Samuel. Pagpakan na to na Ginoo. Ito says, kung ang imo kabuhi karon, gisugdan ka sa Dios nga nag-epekto ang mga promesa, nag-epekto ang mga saad sa Dios sa imo, nag-epekto ang iya ginhambal sa imo, gisabat ang imo pagpangamuyo, mag-isip ka tungod kay interesado ang Dios sa imo. Kag kung interesado ang Dios sa imo, gamiton ka sa specific nga assignment ining katapusan sa kapanahonan. Palakpakan nato na Ginoo. What a wonderful declaration. Amo na nga gihatagan ta sing prescription. Gihatagan ta sing tuod-tuod nga prescription. Kag ining prescription amo ni ang pundasyon sa aton pagkakristahan. Ano ning word nga pundasyon? Ikaduha nga Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19. Pero bisan amo ina mabakod gihapon ang pundasyon nga ginpatindog sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Siling pa ni Apostol Paul, bisan ano ang matabo sa imo palibot, bisan magira pa nuclear, bisan ano kakasamok ang magakon sa imo palibot, imo makita ang pundasyon nga diin mabakod nga gipatindog sa Dios sa imo, magapabilin nga hindi na maidug. Palakpakan nato na Ginoo. Everybody say amen. Pasko gota. Tungod kay may nasulat nga nagasiling, nakilala sa Ginoo kung sino ang iya mga tao. Palakpakan na to na Ginoo. Nakilala sa Ginoo kung sino ang iya mga tao. Hindi nimo ni mainto ang Diyos. Everybody say, kilala siya. Bisan ibutang ka pa sa pila ka milyon nga tao, mapinpuin ka sa Diyos. Bisan ibutang ka pa sa ginatos nga mga tao, imo makita iya, nahibalan ka sa Dios. Ano nagligad nga? Nagligad ka Domingo? Tungod kay may nakasakay sa series nga nakilalan sa Ginoo nga iya tao, ginsalbar ang bilog nga series. Tanaw ka mo sa Facebook. Kita nimo dito nga nabaliskad, ubos ang gitawag iya nga ang ara blato sa ban. Nga nasubong sa to. Isa lang. Way isa nga nagtawag sa Ginoo. Palpakan na to na Ginoo. Tungod kay ang hambal sa Biblia, ang nagtawag sa Ginoo, iyagid pagaluwason. Palpakan na to na Ginoo. Hindi ka. Kahibalo siya sa iya mga tao. Dahilin, no? Kahibalo siya, sino ang hatagan sa is-is. Hindi bala inday? Kabalo siya, sino ang nag-ubra sa iya. Kagkabalo siya, sino ang mga tao nga diin, waay nag-ubra sa iya. Kung nakahibalo magali ta, sino aton mga tao? Ano pa ang Diyos? Palpakan natin ang Ginoo. Sa panahon ni Job, sa nagsaka si Satanas dito sa langit, way nangumusta si Job? Way nangumusta ang Diyos sa economic condition sa kalibutan? Way siya nagmusta kung ano ng imperyo ang nagahom
sa bilog nga kalibutan. Way sa nangumusta sa gitog political, financial, psychological nga sitwasyon sa kalibutan. Pagsugat anay nila, pagsaka ni Satanas. In the mind of God. Ang iya tao na nag-istar sa kalibutan. Kagini nga tao mo si Job. Kamusta? Siling pa niya. Nakakita ka bala kay Job? Nga akong tao? Hallelujah. Nakasugata ka bala kay Job nga akong tao? Nakatalupangon ka ba kay Job nga nag-aalagad sa akon? Nagasimba sa akon sing maminatud-on kag matuto. Siling si Satanas nagsimba na kay imo gisagud. Nagsimba na to kay imo giatipan. Nagsimba na tong kay imo gipamanggaranon. Nagsimba na to kay gipasanay mo ang iyang mga baka, mga karniro, kag mga kamilyo, kag kasapatan. Nagsimba na to kay damo siya sulugoon. Pero kung tilawan mo nga kuhaon ko na, laglagon ko na, makita mo inang imo tao nga gitudlo sa kon nga siyob. Magpasipala na sa imo. Mulayon kasi na. And God Himself enter into the arena of challenge. Kung sa pustahan na pa ang Ginoo, gisugal niya ang iya pagkadyos. Hallelujah. Siling ang Ginoo kay Satanas, testing kuha. Tungod kay siguro gid ang Dios nga ang kay Job nga gitawag tao lang siya, pero ang iya pangunahuna kag tagipusoon kumbinsido gid nga iya sa Dios. Utod kagabihan, kung kumbinsido ang Diyos nga iya ta mga tao, kinanadiskubrihon taman nga kumbinsido ta nga iya ta sa Diyos. Palakpakan na to na Ginoo. To make the long story short, patay ang kabataan, laglag tanan, balatian, hindi na masapar. Waay nag-istar sa babaw, sa balay, dito na sa dapugan. Pero abi mo lang, huyan si Satanas. Nga sa amo na nga kahimtangan, nagsinggit si Job. Imo makita, ang Diyos ang naghatag, ang Diyos po ang magkuha, silimbahon ang ngalan sa Diyos, pagpakan na ito na Ginoo. Dalayaw ang ngalan sa Diyos, pasalamatan ko gihapon ang ngalan sa Diyos. Kakun imo lang taon, for so many years, for so many times, ako nang ginasulit, even sa mga pastor. Nga sa dira nga din imo makita, nagmasakit na siya, nagipadalaan pa siya ni Satanas sing manog paluya sa iya. Tatlo ka mga abyan nga nagapadiscourage sa iya sa pagpalayo siya sa presensya sa Dios. Pero siling si Job, way sa kaintindi ha? He had incomplete knowledge about the Word of God. He has incomplete knowledge of the revelation of God. Unlike us, we have a complete record of the revelation of God. May Biblia ta. Kumplito ang gihatag sa Dios aton. Si Job hindi kumplito ang gihatag. Pero nagsiling siya, Ginoo, bisan patyon ko nimo. Bisan kuhaon pa nimo ang akong kabuhi. Hindi ko maghalin sa pag-alagad sa imo. Palakpakan nato na. Hindi ko magbiya sa pag-alagad sa imo. Bisan waay na ni nga mga butang, bisan nagmasakit pa ko, bisan ini nga masakit, maglambot pa sa akong kamatayon, hindi
ko magbiya sa imo, Ginoo. Magpakamatay ko upod sa imo. Kag ina nga deklarasyon, amo ang pinakatunog nga deklarasyon siling pa sa mga teologian. Ina nga deklarasyon naglapo sa kapanganuran, kag dayon naglambot sa trono sa grasya, kag dayon ang Dios mismo ang nakighambal kay Job, nagsakay sa alimpulos ang Dios, kag dayon nakighambal kang Job sa personal nga encounter, kag dayon imo makitag-explikaran si Job sa mystery sa creation, sa mystery sa providence, kag dayon imo makita ang Biblia naghambal nga din tatlo kag apat ka doble ang gihatag sa Dios because of the word commitment. Utod kagabihan. Bakay ta magibalo sa niya. Ang gikinalan sa Dios sa aton hindi ang aton abilidad. Damo na nga abilidaran nga pastor nga nagkamang. Damo na nga mga evangelist nga nagkamang. Damo man nagpakapropita kag nagpakaapostolis nga diin imo makita na disqualified. Utod kag abyan sining katapusan sa kapanhonan imo makita hindi ta surted sa mga propeta, hindi ta surted sa mga apostoles, hindi ta surted sa mga pastor. Nagkalain-lain na lang ang rangko sa sining katapusan sa kapanahon, pero surted ta sa matutuon nga Kristohanon nga may commitment sa pag-alagad sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. I would like to close this message. I would like to repeat it again and again. May isa ka gitawag nga tao nga nag-star nga siya na lang isa sa isa ka barangay. Kag ang iya upod, way siya upod nga pamilya. Ang iya upod siya balay, amo ang iya palangga nga ido. Maayo sa sing relasyon sa iya mga kasilingan. Palangga sa siya mga kasilingan. Isa kation. Nasapon siya mga silingan nga ang iya habi, ang iya lifestyle pagkaaga gapanaog siya kag dayon gaulo exercise anti siya mag-obra siya garden. Kag sa jutay niya nga Isa ka adlaw na sa kapanaog. Ikadong adlaw, when sa kapanawag, naitiriga ang mga kaingod, ginusisa siya. Abi mo lang, patay na gali siya. Kag nakita, ngang iya ido, nagluko, sa kilid sa iya, bangkay. Kag nakita, nga masinulupon ang iya ido. Gi-report sa barangay, gikuan sa barangay captain, kag dayon ang barangay nag-meeting nga din ilubong siya. Kagitala na ang adlaw, gipabalsamar siya, kag dayon ginbilaran siya, kag dayon gintala na ang adlaw nga ilubong siya. Likom sa tanan sa nagprosesyon ang mga tao sa barangay pagkato sa lulubngan. Sa gituwangan ang iyalungon, ang iya ido, way nagbulag, nga diin magkadto ang nagtuwang, ara ang iya ido. Kag sa dira nga dito na sa patio, gigulo na siya dito sa iya pantyon kag lulubngan. Pagkatapos, nagpalauli ang mga nagkumpanyer sa iya. Nagpalauli. Ang iya ido, nagpabilin. Kag sugod nga ginbutang sa pantyon, ang iya ido, dira matulog sa ibabaw sa pantyon.
Kung mag-ulan, kapangita, pasilungan ang ido. Pero pagkahulaw sa ulan, aragid ang ido, nag-star sa iya. Ibabaw siya panjo. Kagdayon, ang mga kuwan sa barangay, kung mailubo nga dungag, ginaitsahan tong ido sa mga lipover. Kag nagakabuhi na lang siya dira sa gitawag iya nga kuwan. Sa patio diin ginlubong ang iya agalon. To make the long story short, pila ka bulan, nakita na lang nga ang iya ido patay pod ibabaw si Apantyo. Kag nagsiling ang mga maalam sa barangay. Nagsiling sila. Ano ang aton i-describe sa kinaiya sa ido? Isa lang ang konklusyon. Ang word nga commitment. Repeat after me. Commitment. Komitado ang ido sa pag-unong sa iya agalon. Kita, ano ta ka labaw kay sa ido? Ano ta ka mahal pa kay sa ido? Nga ang ido gani nag-commit siya kaugalingon dira sa patay niya nga agalon. Nga way na mahimo sa iya. Waay na mabulig sa iya. Kita nga Kristohano niya, gikumit na to ang aton kaugalingon nga pag-alagad nga tuod-tuod sa indi patay nga tinuga. Ano ay ang mahambal niya sa aton? Gagihatagan tayo sing kabuhi, nga buhi tahangtod karon. Kag nagapati ko nga buhi tahangtod karon to kay way pa nakumpleto ang Dios sa aton, palakpakan nato na Ginoo. Kay kung nakumpleto pa ang Dios sa aton, na-satisfy pa sa aton binuhatan, naumpawan na siya sa aton gitawag hilikoton, waay na tadri sa kalibutan to kay kung ang Dios siya magkumpleto na sa isa ka tawo, kwaon niya na agud di siya madisgrasya sa palabuton. Pero buhi ta karon tungo kay may plano pa ang Dios sa aton, may handom pa ang Dios sa aton, nga ini nga Christmas celebrahon naton according to the prescription sa iya pulong.